35. Okay na yan? Okay, happy Lord's Day sa bawat isa. And this is our afternoon service, Sunday afternoon. So, masaya ba kayo sa hapong ito? Amen. Salamat sa Diyos. Psalm chapter 35, verse 27. Psalm chapter 35, verse 27. Okay? Verse 27. Ano sabi ko? Psalm, mali pala, sorry. Iba pala itong nabuklat ko. Psalm 34 pala. Psalm 34. Atras lang tayo ng konti. Psalm chapter 34, verse 8. Psalm chapter 34, verse 8. Okay? Sige, nakita na po? Amen. Sige, basahin natin ng sabay-sabay. 34 verse 8, all together, ready, go. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusteth in Him. Tuloy na natin hanggang verse 10. Verse 9, go. Oh, fear the Lord, ye His saints, for there is no want to them that fear Him. The young lions do lack and suffer hunger, but they that seek the Lord shall not want any good thing. So, ang main verse natin ay nandito sa verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. So, the title of God's message this afternoon is The Lord is Good. Amen? The Lord is good. Salamat sa Diyos, no? Napakabuti ng ating Panginoon. The Lord is good. Dahil manalangin ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat, Lord, sa afternoon service, sa panibagong mensahe na aming pong manarinig. Galing po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral ng salita. Dalangin po namin ang Diyos, Banal Espiritu po maging sa amin, magpaunawa at magpaalala patungkol po sa inyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, maaari na po maupo ang bawat isa, no? Okay, sige. So, welcome nga pala natin. Meron tayong bisita. Si Daniel. Pangilan mo na, Daniel? Pangalawa. Isa mo muna anniversary. Pangatlo, no? O pangatlo. Salamat sa Diyos. Nakabalik ka, ha? Ay, may bisita ka. Ano pangalan ng bisita mo? Asan? Kala ko si Marcos, no? Si Andre pala, no? Magkano ano kayo? Magpinsan? Magpinsan? Ewan ko, magtito na ba kaya? Ako, kapatid ka pala ni Ni Lorraine. Okay. Saan si ate mo? Saan si Lorraine? Medyo masama pong pakiramdam. Ah, Hindi lang na kumagabi na Nandiyan siya? Isali natin sa prayer. Salamat, Andre. Nandito ka, ha? Okay, pati si Daniel. Okay? Sige. So, dito sa ating binasa, sabi dyan, all taste and see that the Lord is good. Alam nyo, proven na, simula nyo sa Old Testament pa, ito kasing Book of Psalms, ang nagsulat nito ay si Haring David. So, ibig sabihin, si Haring David, alam niya na mabuti ang Diyos. Amen? Amen? Mabuti ang Diyos. Sa Old Testament times, mabuti ang Diyos. Nasabi ni David na mabuti ang Diyos. At marami pang verses. Okay? May mga ilan tayong basahin na verses na ang Panginoon ay mabuti. Psalm chapter 100. Sige, marami dito sa Psalms. Psalm 100. Okay? Titingin lang tayo ng mga verses na nagsasabi na ang Panginoon, ang ating Diyos ay mabuti. Psalm chapter 100 verse 5. Sige. Yan, Psalm 100. Kung may ballpen kayo, maganda buhitan nyo. Okay, Psalm 100 verse 5. Basahin natin. Ready, go. For the Lord is good. His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. For the Lord is good, His mercy. Pag sinabing mercy, awa. Alam niyo, salamat sa Diyos, no? Alam niyo bang nananatili ngayon, hanggang ngayon yung awa ng Panginoon? Pag-isip mo sa umaga, bakit tayo nagising? Simple lang, dahil sa awa ng Diyos. Kinaawaan pa tayo, kinahabagan pa tayo ng Diyos. How many times na tayo ay nagkakasala, pero salamat sa Diyos mo kasi kahit sa paggising natin sa umaga, nagigising pa tayo, biyaya ng Panginoon yan, amen? Awa ng Panginoon sa atin yan.
Ang sabi dyan, His mercy is everlasting, and His truth, ang kanyang katotohanan, endured to all generations. Simula nung Old Testament times until now, ang katotohanan ng Panginoon ay nananatili. Okay? Psalm 145, verse 9. Psalm 145, verse 9. Okay? Psalm 145, verse 9. Ano namang sabi dyan? Okay? Sabi dyan, verse 9. The Lord is good to all. Okay, tayo no? The Lord is good to all. Pag sinabing all, walang exemption. Ibig sabihin, lahat ng tao sa buong mundo, ang Panginoon ay mabuti. Di ba? Pero may mga tao, kini-question nila yan. Tama? Lalo na pag may problema silang pinagdadaanan. Hindi nila makita yung kabutihan ng Diyos pag may mga problemang silang nararanasan. Di ba? Minsan kini-question pa ang Diyos, bakit nangyari sa kanila yung ganito? Bakit nangyari sa kanila mga pangyayaring ganyan? Di ba? Pero maliwanag na sabi ng Bible, mga kapatid, ang Panginoon ay mabuti sa lahat. Amen? Amen? Ang Panginoon ay mabuti sa lahat. The Lord is good to all. And His tender mercies, hindi nyo ba napansin na pag sinasabi na the Lord is good, lagi nakadikit yung mercy. No? Kasi hindi pwedeng mawala yan. Na isa yan sa dahilan kung bakit ang Diyos natin ay mabuti dahil sa kanyang awa. Amen? Dahil sa awa ng Diyos, sabi dyan, the Lord is good to all and His tender mercies are over all His works. Ano pa? Psalm 135. Psalm 135. Verse 3. Ayan, praise the Lord, for the Lord is good. Sing praises unto His name, for it is pleasant. Ayan, sabi dyan sa verse 3, praise the Lord. Ano sa Tagalog ng praise the Lord? Purihin ng Panginoon. Bakit dapat natin kailangan purihin ng Panginoon? Kasi sabi dyan, for the Lord is good. Amen? Kaya ibig sabihin mga kapatid, since na ang Diyos ay mabuti sa lahat ng tao sa buong mundong ito, ibig sabihin, kailangan din at nararapat din na purihin natin siya. At ang magbibigay ng papuri sa Diyos, hindi lang iilang tao, kundi lahat ng tao sa buong mundo. Bakit? Kasi lahat ng tao sa buong mundo, mabuti ang Diyos. Amen? Dahil sa mabuti ang Diyos sa lahat ng tao, lahat tayo magpuri sa Panginoon. Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit ang ibang tao ay wala sa church. No, hindi ko maintindihan na bakit ang ibang tao ay hindi naglilingkod sa Panginoon. Di ba? So, it's unfair to God. Napaka-unfair naman yan kung ang Diyos pinapakita niya sa atin yung kabutihan niya sa atin, pero hindi tayo naglilingkod sa Kanya. Tama? Amen? Amen ba? Amen? Di ba? Unfair sa Panginoon yan. Kaya talagang kailangan natin magpuri sa Panginoon. We need to praise the Lord. Bakit? For the Lord is good. Okay? Ano pa? Sa Nahum. Nahum naman. Saan kayo yung Nahum? Saan yung Nahum? Nahum, Habakuk, Sepanaya, Hagay. Malapit yan sa mga bandang huli yan. Nahum 1:7. Sige. Kita na? Nakita nyo na? Sige, basahin ka natin, no? Manuel, tabihan mo sila, yung mga bisita natin. Yan, tabi. Yan, sige. Sige. Maganda dito lang kayo sa harap, Dito lang kayo sa harap. Yan, para dito kayo sa harap. Yan, tapos tabihan kayo ni Kuya Manuel. Gitnaan kayo. Yan, sige. Yan, maganda. Tapos marami ding space para at least tayong dito na kayo sa harap. Okay? Sige. Gitnaan kayo ni Kuya Manuel nyo, Yan, para masyaran kayo ng Bible. May Bible palang dala, Sa Nahum 1:7. Sige, basahin natin. Sabi dyan, the Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. So another verse na nagsasabi na the Lord is good. Okay?
Sabi yan, stronghold in the day of trouble. Sa oras ng mga problema, meron tayong makakapitan. Amen? Meron tayong malalapitan. And that is the Lord. Okay? Psalm 106. Sige, Psalm 106. Psalm 106. Verse 1. Psalm 106 verse 1. Ano naman sabi dyan? Praise ye the Lord, O give thanks unto the Lord, for He is good. For His mercy endureth forever. Sinabi na naman dito, magpuri sa Panginoon. O give thanks, magbigay ng pasasalamat sa Panginoon. Bakit? For He is good. Kayo ba, nagpapasalamat ba kayo dahil sa kabutihan ng Diyos? Ha? Di ba? Kailangan natin magpasalamat sa Diyos. Sabi dyan, praise ye the Lord, for the Lord is good. Okay? His mercy. Nabanggit na naman yung mercy. Kaya yung goodness ng Diyos at yung mercy, hindi magkakaiwalayan. Kahit sa Psalm 23, surely goodness and mercy. O, di ba? Kaya lagi yan, pag mabasa niyo yung kabutihan ng Diyos, yun ay dahil sa awa. Dahil sa awa sa atin ng Diyos. Di ba? Ano pa? Last verse na lang. Psalm 27. Verse 13. Psalm 27 verse 13. Ayan I had fainted. Pagod na ba kayo? Nangihina na ba kayo? Sabi ni David, I had fainted. Unless I had believed to see the goodness of the Lord in the land of the living. Okay? Alam nyo, sa physical, nandun yung time na nakakapagod, napapagod tayo. Pero every time na nakikita natin yung kabutihan ng Diyos, nakakapagpatuloy tayo. Amen? Amen? Every time na nakikita natin na ang Diyos ay mabuti, kailangan natin magpatuloy. So, ilang verse na ang ating binasa. At marami pa tayong pwedeng mabasang verses na nagsasabi na ang Panginoon ay mabuti. But for me, yung mga binasa nating verses, I think sapat na yun para paniwalaan natin na ang Diyos natin ay mabuti. Amen? So isang verse pa lang, paniwalaan mo na, sinabi na the Lord is good, period. Amen? Ang Diyos natin ay mabuti. So, number one na tayo. May ballpen kayo, ilista nyo. The Lord is good. Number one, the benefits of the Lord's goodness. That's the number one. The benefits of the Lord's goodness. Ano ba yung mga benepisyo? Ano ba ang benepisyo? Ano ba ibig sabihin ng benepisyo? Other term ng benepisyo. Benefits, English eh. Sa Tagalog, benepisyo. Okay? Pag sinabing benepisyo, mapapakinabangan. Di ba? Yung napapakinabangan natin, okay? Tulong. Okay niyan, di ba? So, that's the number one point. The benefits, ano ba yung mga benepisyo, ano ba yung napapakinabangan natin sa kabutihan ng Diyos? What are these benefits? Psalm chapter 68. Tandaan nyo nakikinabang tayo sa kabutihan ng Diyos. Wala ni isang taong magsasabi na, ako pastor, hindi naman ako nakikinabang sa benepisyo ng Diyos. O talaga? Ang Diyos natin ay mabuti, sinabi ng Biblia sa lahat ng tao. At nakikinabang tayo sa benepisyo, okay? Nakikinabang tayo sa kabutihan ng Diyos. Okay, ano-ano ba yon? Yung mga benefits na natatanggap natin sa Diyos. Ano ba yon? Psalm 68 verse 19. Psalm chapter 68 verse 19. Ayan sabi sa verse 19, blessed be the Lord, who daily loadeth us with benefits. Sipin nyo, araw-araw tayong pinupunuan ng mga benepisyo. Okay? Araw-araw tayong binibigyan ng Diyos ng mga bagay na mapapakinabangan natin. Tandaan nyo, walang ibinigay ang Diyos sa atin na masama. Amen? Kahit anong maranasan natin sa buhay natin, walang ibinigay ang Diyos sa atin na mapapasama tayo. Walang ibinigay ang Diyos sa atin para mapahamak tayo. Walang ibinigay ang Diyos sa atin na masama. Lahat ay kabutihan. Okay? At lahat ng yan ay mapapakinabangan natin. Kaya sinabi dyan, purihin ang Panginoon,
Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. Now, what are these benefits? Psalm chapter 103. Okay, bukat ulit, Psalm 103. Ito yung mga benepisyo na natanggap natin galing sa Diyos, na masasabi natin na ang Diyos ay mabuti. Ano tong mga mapapakinabangan or napakinabangan natin? Psalm 103 verse 1. Okay, kita na? Psalm 103 verse 1. Basahin natin. Ready, go. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Ano bang meron sa'yo? Sabi ni David, lahat ng meron sa akin. Bless His holy name. Ibig sabihin, lahat ng buong parte ng katawan mo, kailangan magpuri sa Diyos, sa isip, sa salita, sa gawa. Okay? Mga ari-arian, kailangan makapagbigay ng papuri sa Diyos. Ito na, verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. O, binanggit na naman. Kanina, sinabi ng Biblia na araw-araw tayong pinupunuan ng mga bagay na mapapakinabangan natin galing sa Diyos. Ngayon, pagdating dito sa verse 2, sabi dyan, huwag niyong kalimutan lahat ng mga benepisyo na binibigay sa atin ng Diyos. Ngayon, ano ba yun? Ibig sabihin, ano ba yung mga bagay na napapakinabangan natin? Mga benefits galing sa Diyos. Verse 3, ito na. Number 1 na dyan yung verse 3. Who forgiveth all thine iniquities. Isipin nyo yan. Dahil sa kabutihan ng Diyos, may mga napapakinabangan tayo. Ano yung unang benepisyo? Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Isipin nyo, sino ba naman tayo para patawarin tayo ng Diyos? Actually, meron na nga tayong destinasyon eh. Ano bang destination natin? Impyerno tayo balang araw pag namatay tayo. Lahat tayo makasalanan, sabi ng Bible. Pero sa kabutihan ng Diyos, no? Binigyan niya tayo ng mapapakinabangan natin. At ano yon? Pinatawad tayo sa lahat ng ating kasalanan. Kaya every time na magpipray ka at hihingi ka ng tawad, God can forgive you. Forgive you. Kaya kang patawarin ng Diyos. Basta, magkaroon tayo ng humble heart. Humble heart. Tapos talagang decided tayo na paghingi ng sorry sa Diyos. Lord, patawarin niyo po ako. At sabi ng Bible, He is faithful and just to forgive us from all our sins. Kahit anong kasalanan yan, basta ihingi mo ng tawad sa Diyos at taimtim ka dyan, sa puso yan, at patatawarin ka ng Diyos. Amen? And remember, kapag ang Diyos nagpatawad, hindi niya nababalikan yan. Kumbaga, forgive and forget talaga kapag ang Diyos ang nagpatawad. Pero syempre, mga kapatid, pag tayo ay pinatawad na ng Diyos, mas maganda rin na hindi na dapat nating balikan kung ano yung mga nagagawa nating kasalanan. Ibig sabihin, makita rin natin na kailangan ay magsikap din tayo na talagang itama kung ano yung mga bagay na dapat itama. Amen? Kasi pinatawad na tayo ng Panginoon. At tandaan nyo isa yan sa benefits na natatanggap natin galing sa Diyos dahil siya ay mabuti. Amen? Ano nga yun? Pinatawad tayo sa ating kasalanan. Okay? Kaya salamat sa Diyos, no? Kung walang kapatawaran yung ating kasalanan, nako, impyerno tayo. Okay? And then verse 4, tignan nyo. Ay, hindi pa, meron pa sa verse 3. Unang benepisyo, who forgiveth all thine iniquities. Pangalawang benepisyo, who healeth all thy diseases. Isipin nyo yan. Dahil sa kabutihan ng Diyos, pinagaling tayo sa ating mga sakit. Sino na sa inyo nagkasakit tapos nung pinag-pray kayo, gumaling kayo? Di ba halos lahat tayo nakaranas na nung nagkasakit tayo, pinagaling tayo ng Panginoon. Amen? Amen? Pinagaling tayo ng Panginoon. Kabutihan niya ng Diyos. Amen? Mabuti ang Diyos. Who healeth all. Pag sinabing all, lahat ng uri ng sakit, kayang pagalingin niya ng Diyos. Ang Diyos natin mabuti. Yan ang benepisyo na natanggap natin. Pinatawad tayo sa kasalanan, kaya pa tayong pagalingin ng Diyos sa ating mga sakit. Ano pa, verse 4? Who redeemeth thy life from destruction. Diba? Lahat tayo papunta sa kasiraan, destruction. Ang buhay natin dati, papunta to sa destruction eh. Tama?
Hindi naman tayo naglilingkod sa Panginoon dati. Lahat tayo lugmok sa sanlibutan. Kung ano yung uso ng sanlibutan, yun yung ating ginagawa. Lahat tayo nakalugmok sa ganun. Di ba? Praise the Lord, who redeemed thy life. Tinubos tayo yung ating buhay from destruction. Amen ba? Amen? From destruction. Papunta na sana tayo sa kasiraan, no? Isipin nyo, kung hindi tayo naligtas, asan kaya kayo ngayon? Ikaw, Manuel, kung hindi ka naligtas, asan ka kaya? Baka is number 1 ka na sa ay pagpustahan sa ML. Diba? Yan ang buhay niyan dati. Grabe sa... Diba, nagbebenta ka pa nga ng ng mga account sa laro. Matindi yan sa laro dati. Ewan ko hanggang ngayon. Ay, hindi na ba? Yan ang niya dati. Umiinom ka ba dati? Umiinom ka dati? Ng tubig? Alak. Umiinom ka. Ninigarilyo ka dati? Oo. Nung unang kita namin yan, mahabang buhok niyan. Oo. Tapos may kulay pa, di ba? Oo, hindi ganyan yan dati. Ang buhay natin dati, papunta yan sa kasiraan. Ang diablo, minumold tayo sa kasiraan dati. Di ba? Lahat tayo. Ako, kung hindi ako naligtas at hindi ako naging pastor, asan kaya ako ngayon? No? Makasira din ang buhay ko. Wala siguro akong magandang pamilya ngayon. Di ba? Asan kaya tayo ngayon? Ikaw, Daniel, kung hindi ka naligtas, asan ka kaya ngayon? Di ba? Baka nandyan ka sa tabi-tabi, di ba? Pero dahil sa naligtas, nasa church tayo ngayon, no? Di ba? Di ba, ano pangalan mo? Ano pangalan niya? O, di ba, Andre, no? Salamat sa Diyos, naligtas tayo. Ikaw, Ibo, asan ka kaya ngayon kung hindi ka naligtas? Baka ganitong oras, nagbabasketball ka, no? Di ba? Pero dahil sa naligtas ka, nandito ka ngayon sa church. O, di ba? Asan kaya tayo? Ikaw, sis, asan ka kaya kung hindi tayo naligtas, no? Ano kaya buhay natin dati? O, di ba? Ini-imagine ko kung hindi ako naligtas, panigurado yan, sira ang buhay ko. No? Kasi wala namang ibang makapagbabago ng buhay natin, salita lang talaga ng Diyos Ang Diyos lang talaga. Hanggat hindi tayo magkonforme sa salita ng Diyos, hindi mababago yung buhay natin. Tama? Hindi mababago ang buhay natin. Pero salamat sa Diyos. No? Dahil yan sa goodness of the Lord, ang Panginoon natin mabuti. Anong ginawa? Who redeemed thy life from destruction. Ano pa? Who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Loving kindness, kababaang loob. Tapos, tender mercies, talagang mahabagin ang ating Panginoon. Who crowned thee. Ibig sabihin talagang ipapakita sa iyo ng Diyos kung gaano siya kamahabagin. In verse 5, who satisfieth thy mouth with good things, so that the youth is renewed like the eagles. Sinasatisfy tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ng kanta, only Jesus can satisfy my soul. Amen? Sa Panginoon pa lang sapat na. Kaya nga sabi ni David, diba, the Lord is my shepherd. I shall not want. Ang Panginoon ang aking pastol. Hindi na akong mangangailangan pa. Diba? Jesus is still the answer. Siya ang kasagutan ng lahat ng bagay, lahat ng tanong, siya ang kasagutan. Sa ating buhay, si Jesus ang kasagutan. Hindi na tayo mangangailangan pa. Nasa Kanya na lahat. Amen? Nasa Panginoon na lahat. Kaya sabi nga ng Panginoon kay Pedro, di ba? O kayo, aalis pa ba kayo? Sabi ni Pedro, kung aalis kami, Panginoon, saan kami pupunta? Nasa iyo na ang buhay na walang hanggan. Di ba? O kayo, pag mag-backslide tayo, saan tayo pupunta? Tandaan nyo kung meron pang mas magandang buhay bukod sa paglilingkod sa Diyos,
aalis ako sa paglilingkod. Ulitin ko, kung meron pang mas magandang buhay bukod sa paglilingkod sa Diyos, aalis ako sa paglilingkod sa Diyos. Pero pag tinignan mo, wala nang mas hihigit pa sa magandang buhay. Yun ay ang maglingkod sa Diyos. Amen? Wala na. Kaya huwag kayong mainggit sa sanlibutan na mapera sila, ano sikat sila, ano gusto nila, nakukuha nila. Malalaki ang bahay nila, talagang ang daming ari-arian sa buhay nila. Diba? Ang daming ginto, may mga ginto pa dito, may ginto pa kung saan-saan. Diba? Talagang, basta sabihin lang nila, makukuha nila. Huwag tayong mainggit sa kanila. Amen? Sabi ng Bible, heaven and earth shall pass away. But my word shall not pass away. Lahat ng mga bagay dito, lilipas yan. No? Kaya kung mamuhay man tayo dito sa mundong ito, huwag na nating pangarapin yung marangyang pamumuhay. Bakit? Lilipas din yan. Mas maganda yung sakto lang ang pamumuhay, masaya, naglilingkod sa Diyos, sapat na. Amen? Sa araw-araw na provision ng Diyos, sapat na. Diba? Wag na nating gayahin yung pangarap ng sanlibutan na kailangan pang sumikat. Eh tandaan nyo, pag naglingkod ka ng matapat sa Diyos, huwag ka nang umasa na sisikat ka sa mundong ito. Actually, ang mundong ito against sa atin. Diba? Against ang mundong ito sa paglilingkod sa Diyos. Kaya kung gusto mo sumikat, pag backslide ka, pagpasikat ka sa sanlibutan, tatangkilikan ka nila. Bakit? Yun ang gusto nila eh. Diba? Pero yung ganito, hindi nila gusto to. Kasi nga, ang ama nila ay ang dyablo. Pero bakit tayo nag-enjoy sa ganito? Bakit tayo naging excited sa araw-araw na naglilingkod tayo sa Diyos? Bakit? Kasi si Jesus palang sapat na. Amen? Amen. Sapat na sa Panginoon pa lang. Kaya mga kapatid, ewan ko lang kung aalis pa kayo sa paglilingkod. No? Eh bakit yung iba umalis, nag-backslide? Masasabi ba natin na dahil sa hindi sapat ang Diyos sa kanila? Hindi. Ang Diyos ay laging sapat sa buhay natin. Pero bakit sila umalis? Gusto nila yung mga bagay sa sanlibutan eh. Diba? Kaya purihin ng Diyos. May mga umalis na pero nandito pa rin tayo. Bakit? Naunawaan natin na si Jesus palang sapat na sa buhay natin. Amen? Sapat na ang Panginoon sa buhay natin. The benefits of the Lord's... Ang daming benepisyo, pinasa natin, no? Buhitan nyo yan. Ang dami, no? Ang dami. Yan yung mga benepisyong natanggap natin. Napapakinabangan natin yan. Why? Because the Lord is good. Amen? The Lord is good. And then, pangalawa, the benefits of the Lord's goodness to us. Pangalawa, the basis of the Lord's goodness to us. Pag sinabing basis, ano ba sa Tagalog ng basis? Basihan, tama? Basihan. Alam nyo ba sa pagiging mabuti ng Diyos, may mga basihan din yan. Okay? May mga basihan din yan. Kung gusto natin makita ang kabutihan ng Diyos, mas maganda na magtino tayo sa paglilingkod. Amen? Gusto nyo bang makita? Alam mo na, grabe ng kapalad natin eh. Kasi how many times na gumagawa tayo ng kasalanan, pero bakit hanggang ngayon nandito pa rin tayo? Dahil sa kabutihan ng Diyos. Pero may warning, mabuti ang Diyos. Kahit na lagi tayong gumagawa ng kasalanan, nandito pa rin tayo, mabuti pa rin ng Diyos, pero may warning. Huwag nating aabusuhin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Huwag. Nakakatakot. Maaring sinasabi mo na, ay, okay lang to. Gagawa ko ng kasalanan. Wala namang nangyayari sa akin. Hindi naman ako pinapalo ng Diyos. Yan ang akala mo. Akala mo hindi ka papaluin ng Diyos. Pero, nananatili lang ang patience ng Diyos. Nananatili lang ang kabutihan ng Diyos. Pero pag inabuso mo ang kabutihan ng Diyos, sige pa rin ang gawa mo ng kasalanan. Dahil nyo, ang kabutihan ng Diyos may hangganan din. Dahil totoo tayong anak ng Diyos, dahil anak tayo ng Diyos, papaluin niya tayo. Amen?
Kaya every time na tayo ay gagawa ng kasalanan, kung sa tingin mong hindi ka pa pinapalo ng Diyos, maybe next month, kung hindi next month ang palo ng Diyos, maybe another month, or maybe next year, basta siguradong may palo ang Diyos. Amen? Pag gumawa at namumuhay tayo sa kasalanan, may palo, sigurado yan. Hindi natin alam kung kailan, pero siguradong may palo ang Diyos pag tayo gagawa at mamumuhay sa kasalanan, mga kapatid. Kaya ang ibig sabihin niyan, huwag naman natin abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Kaya pag nagising ka sa umaga, kahit na kagabi gumawa ka ng kasalanan, pero nagising ka pa rin sa umaga, mabuti pa rin ang Diyos sa'yo. Pero warning yan, na huwag mong abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, sikapin natin na magtinop sa paglilingkod. Sikapin natin na mamuhay tayo ng may kabanalan. Amen? Kasi ang kabutihan ng Diyos, meron ding basihan. Ha? Bagamat mabuti ang Diyos sa lahat, pero still, when it comes to individual, may basihan ng kabutihan ng Diyos. Pag mabait ka, pag mabuti ka, mabuti rin ang Diyos sa'yo. Kung ano ang pinapakita mo, tatapatan ka niya ng Diyos. Pastor, saan sa Bible yan? O, sige, Psalm 7. Psalm chapter 7. Ipapakita ko lang sa inyo, mga kapatid, na ang kabutihan ng Diyos may basihan din. Okay? May basihan. Kaya ibig sabihin, huwag na huwag nating abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Psalm chapter 7. Kung sa tingin mong hindi ka pinapalo ngayon, sikapin pa rin natin magtino kasi siguradong papaluin tayo ng Diyos. Psalm chapter 7, verse 11. Ayan o, Psalm chapter 7, verse 11. Basahin natin, go. God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day. Pag sinabing wicked, masama. Ibig sabihin, kapag gumagawa na ka ng kasalanan, kapag namumuhay ka sa kasamaan, sabi ng Bible, God is angry. Ang Panginoon, ang Diyos, ay galit. O, paano mo makikita dyan ang kabutihan ng Diyos? Galit nga ang Diyos. Mabuti ang Diyos na buhay ka pa. Pero once na gumawa ka ng kasalanan, galit ang Diyos. Amen? Amen ba? Magagalit ang Diyos, ha? Ulitin ko, mabuti ang Diyos. Pero pag gagawa tayo ng kasalanan, magagalit ang Diyos. And God is angry with the wicked every day. Sipin nyo yun, every day. Kaya pag gagawa tayo ng kasalanan, ang galit ng Diyos every day yan. Ha? Huwag nating abusuhin. Amen? Kasi siguradong may palo tayong matatanggap. Ngayon, saan naman makikita, Pastor? Psalm 18, tignan natin. Psalm 18, verse 25. Tandaan nyo, kung ano ka sa harapan ng Diyos, ipapakita rin ng Diyos. Ha? Para maranasan mo rin. Psalm 18, verse 25. Sige nga, basahin nga natin. Basahin. Loud and clear, ready, go. With the merciful, thou wilt show. Sige, basahin nyo. Ready, go. With the merciful, thou wilt show thyself merciful. With an upright man, thou wilt show thyself. Kita nyo? With the merciful, thou wilt show thyself merciful. Kapag ang isang tao mahabagin, pakikitaan ka rin ng Diyos ng habag. Amen? Ano pa? With an upright, kapag matuwid ang isang tao, pakikitaan din ng Diyos ng matuwid. Amen? Verse 26, basahin nyo. Ready? Go! With the pure, thou wilt show thyself pure. And with the froward, thou wilt show thyself froward. Ayan. With the pure, thou wilt show thyself pure. Amen? Amen? Amen. Ha? Ang sinabi mo pure, kalinisan. Pag malinis ang buhay mo, ha? Ang aanihin mo rin ay kalinisan. Okay?
with the forward. Alam niyo yung forward? Meron kang binanggit na, meron kang sa Bible, forward mouth. Di ba? Ito yung mga bibig na nagsasabi ng kasalanan ng lumalabas. Forward, kasalanan. Gumagawa ng kasalanan. Ganun lang kasimple yan. Di ba? Thou will show thyself forward. Ibig sabihin, kung anong itinanim mo, aanihin mo rin. Ha? So, ganun yan. Pag mahabagin ka, mahabagin din ng Diyos sa'yo. Pero pag gumagawa ka ng kasalanan, anong gagawin ng Diyos sa'yo? Anong tapat yan? Palo din. Di ba? Palo din. Kaya pag mabuti ka, mabuti rin ng Diyos sa'yo. So, ganun yan. Ganun ang verse na yan eh. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, the basis of God's goodness. May basihan. Ha? May basihan. Pag mabuti ka, mabuti rin ng Diyos sa'yo. Ha? Pag gumagawa ka ng kasalanan, pero bakit mabuti pa rin ng Diyos? Dahil sa habag niya. Pero, yun nga, huwag nating abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Kasi may basihan ang kabutihan ng Diyos. Amen? May basihan ang kabutihan ng Diyos. Ngayon, ano pa ang basihan ng kabutihan ng Diyos? Lamentation. Lamentation. Saan yun? Isaiah, Jeremiah, Lamentation. Ayun. Sabi nila, lamination. Ano ba yung lamination? Sa ID yun, di ba? Di ba? Di ba mga bata, no? Lamination sa ID yun, di ba? Kaya sabi dito, Lamentation. Lamentation, chapter 3. Sige, sige. Ising pa ba kayo? Amen. Gising pa ba? Gising pa? Amen. Lamentation, chapter 3, verse 25. Lamentation 3:25. Ayan. Another basihan ng kabutihan ng Diyos. Para maging mabuti sa iyo para maging mabuti sa iyo ang Diyos, ano pa ang basihan? Verse 25, basahin natin. Loud and clear, ready, go. The Lord is good unto them that wait for Him, to the soul that seeketh Him. O, di ba? Anong basihan ng Diyos sa kabutihan? Sila na naghihintay sa Kanya. Just learn to wait. Amen? Wait patiently. Matuto kang maghintay sa blessing ng Diyos. Matuto kang maghintay sa sagot ng Diyos sa panalangin. Amen? Galit ang Diyos sa taong nagmamadali. No? Huwag kayo magmadali, ha? May mga taong nagmamadaling yumaman. Alam niyo, pag nagmadali tayong yumaman, yung sinasabi nga na quick, rich scheme, kasalanan ng magmadaling yumaman. Tignan niyo yung mga nagmamadaling yumaman. Anong ginagawa nila? Sugal. Sugal. Kasi sa sugal, mabilis yumaman. Yung pagtaya ng loto. Alam niyo ba na ang pagtaya ng loto ay, that's unbiblical? No? Ang tawag din is quick, rich scheme. Gusto mong yumaman, pero sa shortcut. Tandaan nyo, walang shortcut, ha? Sa pag-asenso sa buhay, there is no such thing as shortcut, mga kapatid. Kung gusto mong umasenso sa buhay, pagsikapan mo. Amen? Amen ba? Walang shortcut. Yung iba gustong yumaman na agad. Anong ginagawa? Nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. O, di ba? So, agad nilang yumaman. Shortcut. Shortcut. Learn to wait patiently. Okay? Etong gawain dito, may pangarap din naman tayo. Amen? Pangarap natin na magkaroon din ng sariling lote. Magkaroon din ng sariling building. Pero learn to wait. Amen? Amen ba? Amen. Hintay lang. Kasi nasa mga kamay ng Diyos yan. Nasa mga kamay ng Diyos yan. Na in God's time, pagkakalubag din tayo ng Diyos ng sariling lote at sariling building. Just learn to wait. At habang naghihintay ka,
maging matapat ka sa paglilingkod. Amen? Hindi lang tayo basta naghihintay, kundi samahan din natin ng matapat na paglilingkod sa Diyos. Kasi pag nakita ng Diyos yan, sige, may nakahandang blessing sa atin. Amen? Sa pag-aaral nyo, may shortcut pa sa pag-aaral? Ha? Pag ikaw ay nag-grade, anong grade nyo na? Anong grade mo na, Ibo? O grade 6. Pwede ba pag-graduate mo ng grade 6, pwede mo bang sabihin na college ka na agad? Hindi pa. Di ba? Walang shortcut. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin sa eskwela na, pwede ba ano na ako agad? 4th year college na? Hindi. Learn to wait. Dadaan mo pa, may mga proseso. Kaya pag nakita ng Diyos na may ugali ka na marunong maghintay, papakitaan ka ng Diyos ng kabutihan niya. Amen? The Lord is good. Saan ngayon? Ano verse yun? Verse 25, di ba? The Lord is good unto them that wait for Him. At hindi lang sa mga naghihintay, saan? To the soul that seeketh Him. Sa naglilingkod sa Kanya. Ano sabi ng Bible sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God. Sa mga taong inuuna siya. Sa mga taong inuuna siya. Kaya kayo mga kapatid, unahin lagi ang Diyos, ha? Unahin lagi ang Diyos. Kahit saan. Unahin niyo ang Diyos. Unahin lagi. Sa isip, dapat number 1 ang Diyos. Sa puso, dapat number 1 ang Diyos. Kahit saan. Sa mga kilos natin, dapat laging una ang Diyos. Every Sunday, sino ang inuuna nyo? Dapat ang Diyos. Sa giving, kahit sa offering, sino ang una? Ang Diyos. Amen? Sa financial, pag pinagpala ka ng Diyos financially, sino yung una? Ang Diyos. Seek ye first the kingdom of God. Amen? Pag nakita ng Diyos na lagi siyang number 1 sa buhay mo, kahit sa area ng buhay mo yan, lagi siyang number 1. Ano sabi ng Bible? Ipapakita ng Diyos yung kabutihan niya sa buhay mo. Amen? Amen ba? Ipapakita ng Diyos ang kabutihan niya. Basta gawin mo lang siyang number 1. At hintayin mo siya. Matuto tayong maghintay. Okay? The basis of God's goodness. Pag mabuti ka, papakitaan ka rin ng Diyos ng kabutihan. Pero kapag panay ang gawa ng kasalanan, panay ang labag sa Diyos, papakitaan ka ng Diyos ng palo. Okay? Sapagkat ang kabutihan ng Diyos may basihan din. And then last na tayo. Ano yung number 1? Ano yung number 1? The benefits. Daming benepisyo, no? Of the Lord's goodness. What's number 2? The basis of the Lord's goodness. May mga basihan ng kabutihan ng Diyos. And then last, the blessings of the Lord's goodness. Yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin, may mga pagpapala. Ngayon, anong blessing, Pastor? Since namumuhay ka ng matapat, naglilingkod ka sa Diyos ng matapat, anong blessing na matatanggap mo galing sa kabutihan ng Diyos? Psalm 23. Nabanggit ko na ito kanina. Psalm 23. Last verse. Psalm 23. Psalm 23 verse 6. Psalm 23 verse 6. Kabisado nyo na ba itong verse na to? Buong chapter na ito, kabisado nyo, di ba? Psalm 23 verse 6. This is the blessing ng kabutihan ng Diyos. Basahin natin. Ready, go. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Isipin nyo, anong blessing? Surely goodness. Pag sinabing surely, ano sa Tagalog yan? Sigurado. There's an assurance. 100%. Ano yon? Anong blessing doon? Sigurado yung kabutihan ng Diyos at yung kanyang habag. Ay ano? Shall follow me. Amen? Amen? Maglingkod ka ng matapat sa Diyos. Sigurado yan.
ang Diyos, ang kabutihan ng Diyos susunod sa iyo yan. Ano ba yung mga kabutihan ng Diyos? Yun, yung mga benefits. Ano yung mga benefits? Dami nun, di ba? Tapos yung basihan ng Diyos, ng kanyang kabutihan, lahat ng yan. Susunod sa iyo ang kabutihan ng Diyos. Merong provision, merong protection, merong mga blessings materially, financially, lahat ng kabutihan ng Diyos susunod sa iyo yan. Amen? Susunod sa iyo yan. That's the blessing of the Lord's goodness. Surely goodness and mercy shall follow me. Ito pang maganda. All the days of my life. Gusto nyo bang makita susunod sa inyo ang kabutihan ng Diyos sa buong buhay nyo? Gusto nyo ba yan? Gusto ba natin? Ano gagawin natin? Maging mabuti rin tayo. Let us serve the Lord faithfully. Amen? Faithfully, yung 4 na F. Faithfulness, fruitfulness, magbunga tayo. Anong unang bunga natin? Good works. Makita sa buhay natin ang salita ng Diyos. And then pangalawang bunga, ano yun? Yung kapareho natin. Kaya invite kayo ng invite. Kaya sa 2024, bawat isa sa atin, dapat magkabunga. Amen? Mag-invite, soul winning, turuan ko kayo yan sa soul winning. Kasi bawat isa sa atin dapat magbunga. Okay? Fruitfulness. And then ferventness. Ferventness, pagiging mainit sa paglilingkod. Ang pagiging mainit sa paglilingkod ay hindi lang ito seasonal, Nakakalungkot, Ilan ang wala? Ilan ang wala sa paglilingkod ngayon? Seasonal lang ang kanilang init sa paglilingkod. Lalo na mga young people. Ang mga young people ba natin is sobrang busy ba nila kaya hindi sila nakabalik sa pagsamba? Maybe, panigurado hindi sila busy. Na-attract lang sila sa ibang gawain. Amen? Sabi sa nabasa ko, no? Kung hindi kayang sirain ng dyablo ang paglilingkod mo, anong gagawin niya? Gagawin ka niyang busy sa ibang bagay. Para makuha ka niya. Ganun ang dyablo. Hindi ka niya kayang pabagsakin, pero mautak siya. Papakitaan ka niya, i-attract ka niya sa ibang mga bagay. Para pag na-attract ka, yun yung mga bagay na pagkakabisihan mo, para mawala ka sa paglilingkod sa Panginoon. Nakakalungkot, no? Mga young people, no? Paano mo ipa-priority ang Panginoon sa paglilingkod? No? Kaya minsan, hindi natin makita ang Diyos mabuti dahil sa tayo din ang may kagagawan. Di ba? Bakit hindi sumusunod sa atin ang kabutihan ng Diyos? Dahil sa kagagawan din natin. Pag namuhay ka na malayo sa salita ng Diyos, pag hindi tayo susunod sa salita ng Diyos, hindi kabutihan ng Diyos ang susunod sa atin. Ano? Imbes na blessing, curse. Amen? Gusto ba natin na sa buong buhay natin curse ang susunod? Pag sinabing curse, yung mga negatibong bagay, mga negatibo sa buhay natin, puro problema ang susunod sa iyo. Di ba? Kaya nga, kapag ang ating buhay ay magulo, baka may question mark dyan. Dalawa lang yan. Pagsubok ng Diyos o dahil sa sarili nating kagagawan. Amen? Kaya, kailangan marunong tayo mag-distinguish. Bakit may mga pangyayari sa buhay ko na negatibo? Kung yan ay pagsubok ng Diyos, praise the Lord. Pero kung yan ay sa sarili nating kagagawan, bunga yan ng kasalanan. Amen? Bunga yan ng kasalanan. Kaya mga kapatid, ang Diyos natin ay mabuti. Mananatiling mabuti ang Diyos. Amen? Mananatiling mabuti ang Diyos. The Lord's goodness, will follow to us. Susunod yan, basta maging matapat lang tayo. Huwag tayong maging seasonal,
Huwag tayo maging seasonal. Yan, mga estudyante, nakakalungkot ngayon. Yung sinasabi ko sa inyo na serving the Lord is not an option. That is an opportunity. Optional lang. May mga young people na optional lang ang paglilingkod. No, kanina may nagpaalam sa akin, Pastor, hindi mo na ako makasimba sa hapon. Bakit? May practice kami. Optional. Walang paninindigan. Diba? Kung meron kang paninindigan, pwede mong sabihin na, pasensya na, hindi ako makapag-practice. Kasi Sunday nasa church ako. Ganon. Amen? Yun ang tamang paninindigan. Hindi yung, ay, Pastor, may practice kami. O diba, asan ang paninindigan nun? Tandaan nyo, hindi masama ang eskwelahan. Amen? Mabuti ang eskwelahan. Pero magiging masama lang yan kung yung kahit yung konting time mo sa Panginoon ay kinuha na. Okay? At alam ko sa school, walang practice ng Sunday. Oo. Hindi inaalaw ng eskwelahan na mag-practice ang estudyante ng Sunday. Tama, mali? Tama. Tama yan. Pero bakit may ganun? Kasi may mga estudyante kasi na nagke-create ng schedule. O, di ba? Halimbawa, sabi ng leader nila, ang practice natin Sunday. Since alam nila, since ang leader nila ay hindi naman naglilingkod sa Diyos, ang gagawin ng leader nila, may free time tayo sa Sunday. Sunday tayo mag-practice. Hindi siya naglilingkod sa Diyos Kaya sinabi niya, Sunday mag-practice. So, ikaw na naglilingkod sa Diyos, what's your stand? Pwede mong sabihin sa leader na, pasensya na, Sunday is the Lord's Day, nasa church ako. Di ba? Then, pag ayaw talagang pumayag, you can talk to your advisor. Ma'am, di ba Sunday hindi dapat mag-practice? Nasa church ako ma'am pag Sunday. Matuto tayong manindigan sa katotohanan. Amen? Isipin nyo, isang araw ka na nga lang makapagsimba sa isang linggo. Tapos hahayaan mo pa makuha sa iyo yun. That's the tactic of the devil. Hindi kanya kayang kunin, ano gagawin niya? Gagawin kanyang busy sa ibang bagay. Kaya be aware, amen? Be aware mga students. Naakala nyo okay pa, pero hindi na pala sa mata ng Diyos. Okay? Akala mo okay pa yan, sobrang busy mo sa pag-aaral, pero hindi mo alam, kinukuha na pala ng diablo yung time mo. Ulitin ko, hindi masama ang pag-aaral. Magiging masama lang yan kung pati yung oras na para sa Panginoon ay nakukuha na. Because our first priority is our God. Bakit? Sino ba ang dahilan bakit tayo nakakapag-aral? Diba ang Diyos? Sino ba ang dahilan kung bakit tayo malakas? Ang Diyos. Sino ang dahilan kung bakit buhay pa tayo? Lahat Diyos ang dahilan. Kaya walang rason para hindi natin i-priority ang Diyos. Amen? Top priority is God. Pangalawa lang dapat ang pag-aaral. If your top priority is your God, when it comes to Sunday, maglilingkod ka sa Diyos. Amen? No matter what, kahit gaano ka ka-busy, I will go to church because my first priority every Sunday is the Lord. Amen? Lahat ng schedule, isisingit lang yan kung hindi oras para sa Panginoon. Pero pag oras sa Panginoon, top priority is the Lord. Amen? Pag ginawa mong top priority ang Diyos, ano sabi ng Bible? Surely goodness and mercy shall follow me. Lagi mong makikita ang kabutihan ng Diyos. Pupunuan ka ng Diyos ng pagpapala. Susunod sa iyo yung pagpapala ng Diyos, yung kabutihan niya. Habang nagpapatuloy ka. Bakit? Sumusunod ka sa Diyos Pero pag nag-backslide ka, hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, curse ang hahabol sa iyo. Kaya lahat ng ginagawa natin sa buhay, walang patutunguhan, puro curse lang. Bakit? Kasi hindi tayo marunong sumunod sa salita ng Diyos. Amen? Kaya sa hapong ito mga kapatid, tatlong bagay lang
na makita natin na ang Diyos ay mabuti. What's number 1? The benefits of the Lord's goodness. What's number 2? The blessings. The basis pala. Okay? And then number 3, the blessings of the Lord's goodness. Tayong lahat ay tumayo, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa mensahe. Salamat sa paalala sa apo ito. The Lord is good. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang lahat nakapikit,